So, bakit ba tayo magte-training ng Facebook ads? Unang-una sa lahat, no? Kasi maraming affiliates kasi mahiyain, and maraming affiliates nagpo-post na, and yung iba tumatagal na lang ilang buwan, pero sa tingin nila, parang hindi sa kanila effective yung warm marketing, daily posting, tama? Kaya papasok na ngayon, advertising, no? Pero tandaan natin, hindi ko mo mag-ads ka, mas magiging mabilis ang result, no? Kasi nga, gagana lang sa'yo yan pag naintindihan mo na at pag nagawa mo ng tama. Ako rin dati, hindi rin po ako marunong nito. Bakit po ako natuto nito? Kasi nga, ginusto ko rin matutunan. Diba? Inaral ko and in-apply ko siya. No? So for tonight, we will conduct Facebook ads training series. So bakit series? So yung mga mastermind natin is about Facebook ads, no? Sa tingin ko, mga 5 series yan. No? And this will be exciting. No? Kaya kung talagang seryoso kayong matuto ng ads, kailangan talaga makinig po tayo ngayon ano, sa mga sasabihin ko rito. And isa po ako sa mga 80% hanggang 85% ng naging result ko po sa Clicknomics ay galing sa combination ng content, pagko-content, content creation, Facebook ads at saka email marketing ano. So tatlong strategy yung kinukombine ko rito. So unang-unang question na kailangan masagot muna, bakit Facebook ads? Pwede namang pwede namang pre-marketing, tama? Pwede namang organic marketing. Ang problema nga kasi, hindi nga lahat effective doon. Kung effective ka doon, then continue that. Wala namang masama doon, tama? Pero paano kung sa tingin mo limited na lang or feeling mo nakausap mo na lahat ng possible na pwede mong matulungan through our, 'di ba? Clicknomics product, 'di ba? Health products or services or business opportunity. Pero parang feeling mo hindi nila gusto or nire-reject ka lang nila. So, where do you want to go next? Tama. Pwede kasing mag-content ka ng sarili mong content. Pero paano kung mahihain ka? So, isa ang Facebook ads na pwede mong gawin. Tama. Yun nga lang, hindi siya libre, no? So, bakit nga ba Facebook ads? So, unang-una, sa Facebook po, 96 million ang Pilipino ang gumagamit ng Facebook. Ang merong Facebook account, can you imagine that? Kung ganyan karami, sasabihin ng iba, eh coach, marami na nag-ads eh. Well, for me, hindi mo kayang ubusin ang tao sa online. Sino naniniwala doon? Kasi kung sasabihin mong mauubos na, eh, doon pa lang, bagsak na, hindi ka na para sa Facebook ads. Tama ba? Mali na kagad yung mindset mo. Ang daming tao, hindi mauubos yan. Tama? Only if kung talagang tuloy-tuloy kang nagmamarket para makita nila yung pinopromote mo. Kasi yung iba, sumusuko na kagad, iniisip pa lang eh, na hindi yan gagana. Kasi ang dami na nag-add sa Clicknomics. Malamang nakuha na ng mga malalaki budget. Well, ang tanong, tuloy-tuloy ba kami nag-ads araw-araw? Kasi minsan humihinto rin kami. Pag medyo hindi ganun kaganda yung performance ng ads, tama, syempre, hihinto mo rin din pag may time na ganun, ano. Pag medyo parang hindi na profitable, malaki na yung losses or lugi, syempre stop muna, then strategize ulit kung anong kailangan gawin, ano. So tandaan po natin, 96 million ang Pilipino. Huwag mo dapat isipin na wala ka nang mau-operan or makakakita ng affiliate link mo. Ang daming Pilipino. Yung lahat yan, nasa Facebook, karamihan. Tama ba? Next naman, halos lahat ng target market mo and halos lahat ng kailangan ng in-offer natin sa Clicknomics nasa Facebook. Tama ba? Coach Anthony. Di ba? Lahat ng tina-target natin is pwedeng maging potential customer ng ating mga health products, beauty products, pet products, Clicknomics affiliate program, at yung ating Pinoy online travel biz. So lahat yan halos nasa Facebook. Then next naman, yan, pwedeng mag-promote ng affiliate offers kahit walang sariling product. Siyempre, of course, pag affiliate ka, hindi naman talaga ikaw ang may-ari ng product. And hindi mo naman talaga kailangang mag-stock ng product. Tama ba? We are affiliates. We are just promoting our affiliate links para maging solution sa mga taong nangangailangan, 'di ba? Through health and through financial na kailangan nila, no? Kung anong kailangan nila, yun ang i-offer natin sa kanila, no? Through Facebook advertising. Ayan. And
Next naman, mas mabilis kumalat and mas malaki yung reach. Tama? Especially kung mas malaki yung budget mo, totoo naman. Kung ikukumpara mo sa organic posting, tama, ang nakakakita lang yan, limited lang, sa kung ilan lang po yung friends mo sa FB. Ang active lang dyan, ilan lang eh. Isipin mo yon kahit 3,000, hindi lahat nakakakita. So, ibig sabihin, liliit pa yung numbers mo. Ang marketing at saka sales, numbers game po yan. The more nakakonti, mas maliit po yung chance na makakabenta ka. Naintindihan ba natin yon yung ganong logic, no? Pag konti po ang nakakakita, malamang sa malamang, maliit yung chance na makakabenta ka. Tama? Kaya isa po ang Facebook ads sa paraan, guaranteed way, ito, guaranteed way, para maraming makakita ng affiliate link mo. Hindi ko sinabing guaranteed way para makabenta. Tama? Take note of that. Hindi ko sinasabing kung nag-Facebook ads ka, guaranteed na makakabenta ka. Kaagad. Tama? Kung magkakabenta tayo o hindi, wala po tayong control doon. Tama? Problema ng mga tao yun. Tama? Kung bibili sila o hindi. Ang problema natin, paano natin ipapakita sa mas maraming tao yung affiliate link natin? Kumbaga, paano natin sila mahanap? 'Di ba? Sa Facebook ads, talagang marami talagang makakakita. And pag ganun ang nangyari, aandar po yung numbers. The more na marami nakakakita, the more na mahahanap natin yung mga tamang tao na magkiklik at bibili sa ating affiliate link. Tama? Dalawang action po. Magkiklik at bibili, hindi yung makiklik lang. Kasi pagka nag-click lang, hindi bibili yun. Wala kang magiging sale. Tama? Ang kailangan natin dito is yung makiklik ng affiliate link mo at bibili sa affiliate link natin para magkaroon tayo ng benta. Tama ba? And tandaan po natin, hindi po natin sila kayang tulungan kung hindi sila papasok sa ating Clicknomics community. Kasi dito halos lahat kompleto na. Training, mentoring, coaching, di ba? Ang kulang na lang ay sino? Yung affiliate na lang, ikaw na lang ang kulang. Di ba? Pag hindi ka nagte-training, hindi ka nag-i-implement. Di ba? Ng mga natututunan, no? So yun po. And last, bakit Facebook ads? Kasi mas mura kumpara sa nakasanayang traditional advertising. Katulad ng magpa-advertise sa TV. Artista ba tayo? Di ba? Ang mahal kaya ng bayad dyan. Di ba? Napansin nyo, may mga brands na hindi gumagamit ng artista. Kasi yun lang yung kaya ng budget nila eh. Tama? Kasi pag artista, millions yan. Tama? Hindi natin kaya magbayad ng millions para gamitin ng TV para i-advertise yung ating affiliate links. Buti nga sa Facebook, kahit 100 pwede ka magsimula eh. Tama ba? Flyers, tinatapon lang nung binibigyan mo ng flyers, di ba? Tinatapakan lang, di ba? Di ba mga networking days, di ba parang ganun? Di ba? Nasa kanto ka, tapos nag-aabang ka ng mga dumadaan, binibigyan mo ng flyers. Tama? na, si Coach Anthony, mukhang ginagawa mo ito dati ah. Ako rin dati, ginagawa ko rin yan eh. Nasa networking ako eh. Di ba? Ang hirap din. Tapos, ang sakit sa dibdib, ano? Pag medyo nakakalayo na, tapos itatapon lang yung mga flyers mo. Tapos mapupunta sa mga kanal, lili pa rin ng hangin. Tama? Di ba nakakaano yun? Ang hirap din. Tapos billboards yan. Magkano ba magpalagay sa billboards? Di ba mahal din? Di natin kaya yan. Di ba? Kaya ba ng 100 pesos lang yun? Pag billboards? Kaya we have to be thankful na merong Facebook ads, no? Kaya nga tayo nagte-training para matutunan kung is it para sa akin din ba? Magwo-work din kaya sa akin yan? Well, we will find out sooner or later, ano? Kung talaga bang pwede rin gumana sa atin yung Facebook ads. So ngayon naman, next question is, para sa'yo ba ang Facebook ads? Yan ang next question. Is it for you or not? So the answer is oo, kung gusto mong i-promote ang affiliate products or services mo or yung ating affiliate opportunity. Yun nga yung Clicknomics, ano? Kung ayaw mo lang din mag-promote, ayaw mong kumita, hindi yan para sa'yo. Ganun lang kasimple. Tama po? Para sa'yo siya kung ayaw mong mag-rely lang, kung ayaw mong umasa lang sa post and share strategy. Bakit tayo nagpo-post? Kasi nga, inaalam lang po natin kung sino yung magkaka-interest sa mga friends natin para po malaman lang kung sino yung mga taong kakausapin mo.
Kasi sila lang po yung magpapakita ng interest. Sabi nga, don't waste our time sa mga tao hindi naman interesado. Tama? Kasi sayang lang po ang ating energy. Hindi naman talaga lahat, tawag dito, hindi naman talaga lahat is kailangan yung ino-offer natin. No? So, hahanapin lang natin. Sino ba yung mga friends natin na pwedeng matulungan nung ino-offer nating health products, beauty products, pet products, and yung ating Clicknomics opportunity at yung Pinoy online travel business opportunity natin. Kung talagang you think na hindi nila talaga you think na hindi talaga sila interesado, then wag mong pipilitin. Tama? Para lang makabenta ka. Okay? So, wag sumama ang loob kung walang benta. Hindi talaga lahat po ng tao or affiliate ay maganda or profitable yung kanilang immediate market. When you say immediate market, mga KKKs, di ba? And isa po ako doon. Hindi ako effective sa immediate market or warm market. Kaya isa ang Facebook ads sa kinapitan ko nung time na yon. Tama? Hindi ko sinasabing hindi yung gagana sa'yo. What do I mean is, di ba? Kung nag-work sa iyo yung organic or pre-marketing or warm outreach, edi okay. At least hindi mo kailangan gumasa sa ads, tama ba? Eh paano sa mga ibang affiliates na hindi ganun ka effective, di ba? Sa warm marketing. Anong gagawin namin? Hihinto na ba kami? Tama ba? Yun. I hope malinaw siya, no? And next naman, yes, para sa iyo ang Facebook ads kung gusto mong makakuha ng qualified leads and buyers. Di ba? Kasi nga, paano nga kung wala kang ang kakilala na magkaka-interest? Ano na ang gagawin mo? Ang next kasi niyan is magko-content ka na. Tama? Then pag nag-content ka, parang pili mo ang bagal pa rin, then use your content sa Facebook ads. Combine mo sa mga ready-made materials po natin. Ano? Okay, next. Para sa yung Facebook ads kung handa kang mag-invest. Ayan, ito yung word. Handa kang mag-invest para matuto. Kahit maliit lang muna sa simula. Handa kang mag-invest ng kahit maliit lang muna sa simula na ads budget. Tama? At least 100 per day. Ganun. Hindi naman siya for 1 month agad. Siyempre, ititest muna natin ng 1 week or 5 days sa una. Para iwas sunog budget. Tama? Kasi nga, ang ads tinitimpla po yan. Hindi po yung kung mo nag-ads ka, antimano may benta ka agad. So, case-to-case basis po. Yan. So, ano pa? Ito, last. Hindi para sa iyo ang Facebook ads kung naghahanap ka ng get rich quick scheme o yung tinatawag na instant result. Yung overnight, 100,000 ka kagad. Or overnight, di ba, 10 sale kagad. O isang benta kagad na mabilis. Well, wala tayong control doon. Sabi ko nga, ang control natin, aralin ng tama yung Facebook ads, gawin ng tama yung Facebook ads, at mag-budget sa Facebook ads. Kung may bibili or wala, hindi natin control yon. Tama ba? Para at least, kahit busy ka, kahit professional ka, na walang time talagang kumausap ng mga tao and walang time gawin ng mahabang oras yung Clicknomics, gumagana pa rin yung negosyo mo kahit busy ka sa ibang bagay. So, yun po yung essence ng Facebook ads. So, yung pera mo ang magtatrabaho para sa'yo. I hope malinaw yun, ano? Okay? I hope it makes sense, ano? Yan. So, yan. Yan yung criteria kung para sa'yo ba ang Facebook ads, no? Kung sa tingin mo mabilis ang income, hindi ka rin para sa Facebook ads, no? Like any other marketing strategy, lahat yan tinitimpla at ginagawa ng tuloy-tuloy para mahanap yung tamang strategy or tamang ano tawag dito? Yung nga tamang timpla kung paano siya gagana sa iyo, no? Yan. Okay. So meron bang may question dun sa ating para sa iyo ba ang Facebook ads or wala naman? So next naman natin is ano ba ang tamang mindset kapag ka ikaw ay nagpe-Facebook ads? Ano ba ang tamang mindset? Ano ba yung dapat nakatatak sa utak natin and sa ating common sentido common, tama?
Ano ba yung dapat tumatak sa isip muna natin bago tayo mag-Facebook ads para gumana siya sa atin, no? So, unang-una, kailangan naiintindihan mo na hindi po get rich quick ang Facebook ads. Kasi, sabi ko nga, it requires a lot of testing. Testing muna para iwas sunog pera. Tama ba? Kailangan mong i-test. And pag hindi gumagana or hindi ganun kaganda yung result, kailangan nating mag-adjust para ma-optimize. Kuha nyo? So, papasok dyan yung, halimbawa, sa umpisa, 7 days, sige coach, 100. Ngayon, alamin natin kung ano yung mangyayari doon. And let's say, tatlong video yung tinest mo, tatlo. So, we will identify sa tatlong ginamit mong video, alin ba doon yung most likely makakabenta. So, may mga ginagawa tayo dyan. Technically, kung paano siya ina-execute, ano. So, later on, sa mga later part ng training series na ito, ituturo ko rin siya, no, kung paano ba siya ina-analyze yung data. Tama ba? So, today, Facebook introduction muna tayo. Para hindi mabigla ang lahat, ano. Okay? So, unang-una, sabi ko nga, hindi siya get rich quick. Kapag nag-ads ka, ang timano, marami agad benta. Well, case-to-case basis po yan. Sabi ko nga, merong nag-ads, unang pangalawang araw pa lang, meron na agad benta. Pero yung iba, sa panglimang araw pa lang nakakabenta. Yung iba, pang 10 araw pa. Tama? Iba-iba ng kaso. Na? Okay? Di yan pare-parehas. Kasi nga sabi ko nga rin, yung utak ng tao kung bibili sila o hindi po natin yung control. Tama? Okay. I hope malinaw siya, no? So next naman, ayan. Eto, budget daw, yung budget daw na ini-spend mo o ginagastos mo sa ads is, ang equivalent po niyan ay tamang data. Bakit data? Tandaan po natin, ang Facebook ads is all about reading the right data, is understanding the metrics or data para makapag-adjust ka accordingly kung ano gagawin sa susunod. So para iwas din sunog pera or sunog budget sa ads, no? So pag hindi ka marunong magbasa ng data, ang mangyayari sa'yo, para kang nag-a-ads ng bulag. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi mo alam ang ginagawa mo, no? So yun yung mahirap. So ibig sabihin, bawat piso or bawat hundreds na ginagastos mo sa Facebook ads ay meron kang pwedeng matutunan. Through what? Through data na makukuha mo after 3 days, 5 days, or after a week. So that data will tell you kung anong creative yung best i-scale ng budget, best ituloy or hindi. Tama? So yun po yun, no? I hope malinaw siya. So next naman natin. So, isa sa pinakatamang mindset din is dapat nakapokus ka kung ano yung pwede mong ma-achieve long term, katulad ng mga DLR o yung Dream Lifestyle Reward. Kailangan naintindihan mo na doon ka talaga kikita ng mas maganda. Kasi nga, madodoble yung 100,000 mo kapag kinita mo yung first 100,000 mo sa Clicknomics. Tama ba? Tama ba? Naintindihan nyo ba yun? Pag kumita ka ng first 100,000, kikita ka ng additional pang, bibigyan ka ng additional 100,000. Kapag ka, nakasubscribe ka sa ating Dream Lifestyle Reward every month or every year. Tama? So, focus po tayo, tamang mindset po, focus po tayo sa long-term goal natin or sa long-term commission na pwede mong kitain. So, wag dun sa may one-time wins lang, then wala nang kasunod. Kumita ka nga ng, di ba? Kumita ka nga ng, pagpalikan mo ng first 1,500 or first 3,000 or 4,000 or 6,000. After nun, nasan yung kasunod? So, ang focus natin dito is tuloy-tuloy na result, no? Hanggang sa makuha yung malaki. Yun yung maganda, no? Yan, dapat ganun tayo mag-isip. Dapat nakatingin tayo, ano ba yung naghihintay sa atin long term, no? Yan, para ma-excite kang mag-ads. Tapos, isa pa sa tamang mindset, next, yan, asahan din na may konting trial and error. Tama? Hindi naman ko mo nag-ads ka, and hindi naman ko mo may nag-work sa akin, sa coach mo, or sa team leader mo, or kung sino man yung coach mo, possible mag-work na kagad sa'yo. So, meron pa rin konting trial and error pa rin. Kasi nga, iba-iba tayo ng page, iba-iba tayo ng pinopost, iba-iba yung ad copy natin, iba-iba yung nakalagay dun sa ano natin, sa ads natin. So, nagkakaroon din po ng discrepancy kung kanino ipapakita ni Facebook yung ating ads. Tama?
Kaya possible, mag-iba-iba rin ang result. Pero, every ad is a learning opportunity para matuto, at mas maintindihan pa paano ba talaga gumagana or paano ba gagana sa akin later on itong Facebook ads na ito. Tama? Ha? Yan. And last, eto, the right mindset, no? Think like a marketer. Anong klaseng marketer? Marketer po na nagpo-provide ng solution sa mga tao. Through what? Sa mga kailangan nila sa sa kalusugan or sa financial problem. Kasi tandaan natin, ang mabenta rito sa Clicknomics ay yung mga health products at yung ating Clicknomics affiliate opportunity para sa kanila. Tama, we are providing solution here. We are solution provider, no, sa mga tao, no? So sino ba ang mas magandang kausapin? Yung kailangan yung health products natin at saka yung opportunity o yung mga taong ini-snub ka lang? Tama. O yung mga taong hindi pinapansin yung mga pinopost mo? Siyempre, sa ads, most likely, ang mga mag-i-inquire dyan, di ba? Hindi naman din lahat interesado, pero mas marami sila. And the more na maraming interesado, the more na malaki ang chance na makakabenta tayo. Yung marami tayong matutulungan ng mga kababayan po natin dito. Yun nga, matutulungan through health and financial needs nila. No? So I hope makuha natin ano ba yung tamang mindset running Facebook ads. No? And last naman natin, eto. So, na-discuss ko na bakit Facebook ads, para sa iyo ba ang Facebook ads, and ano ba yung tamang mindset kapag mag-ads ka. Then, last, ano muna ba yung mga kailangan i-ready bago ikaw makapag-run ng ads? Kasi akala ng iba, coach, may pera naman ako, pwede naman tayo mag-ads agad. Well, marami pa pong kailangang requirement or kailangang iset bago ka makapag-run ng Facebook ads. So, unang-una dyan na kailangan is kailangan meron kang Facebook page. Kailangan meron kang Facebook page. Lahat ba meron ng Facebook page? Hindi po personal profile lang. No? Lahat ba meron na? Pakitype nga. Pakitype nga. Yes, kung meron na kayo lahat Facebook page sa Zoom chat. Uy, meron na lahat. Okay. No, wala pa daw. Okay. Si Reda wala pa. Meron na po. Okay. Okay, good, 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 no? Alas lahat. Meron na. Uy, si Efren wala pa. Okay. Okay na. So, yun. So, kailangan meron ka munang Facebook page. Hindi po ito yung personal profile mo. Iba po ito. Facebook public page po ang kailangan, no? So, kung nga pinapromote mo business opportunity, mas maganda po na pangalan mo rin yung nakalagay na Facebook page name mo, no? Kung nga pinapromote mo po is yung Clicknomics opportunity. And mas maganda, wag mong ilalagay yung Clicknomics. No? Kasi tandaan natin, ang tao, bumibili yan, hindi sa opportunity. Bumibili yan sa tao na, sa mga tao na they know, like, and trust. Kaya dapat, sa tao yan sumasali eh. Sa tao yan nagtitiwala. Tama? And mangyayari lang yun kung yung pangalan ng Facebook page mo is ikaw din mismo. Tama? Katulad ko, ang pangalan po ng page ko ay Naldi Guzman. Ikaw si Anthony, Anthony Bian ko din yung page niya. Tama ba? So, ganun po, kay Arlene Alfonso rin yung pangalan ng page niya. No? Mas maganda po yun. No? Na ikaw talaga yung nakikita nila. Nagpo-post ng mga valuable contents, nagpo-post ng mga life and business coach na makakatulong sa mga tao para ma-transform yung life nila. No? Ano? So, Facebook page, kung product naman, so pang product po yung pangalan ng Facebook page mo. Magkabukod yun. Iba yung pag-promote ng business opportunity, iba yung page pang business opportunity, iba yung page pang product promotion po. Magkaiba dapat siya. No? And sa product promotion, pwede namang hindi pangalan mo. Pero kung doktor ka or health advocate ka,
Pwede rin. Ilagay mo halimbawa, ang tawag dito, Healing Solutions by Doc Min, mga ganun. Pwedeng ganun, no? Pwede mo lagyan ng by, tas yung name mo. Pero kung ayaw mo nakalagay pangalan mo, pag promotion ng mga health and wellness product, pwede rin pong hindi nakalagay yung pangalan. So, kamukha ko. Ang pangalan po ng page ko sa product promotion ay Ecom Evergreen Hub. Ecom Evergreen Hub. Pangalan po ng aking page sa product promotion. So, magpapakita lang ako ng example, no? Ano ba ang itsura ng Facebook page? No? Sabihin naman ba kayo dito? Ano ba ko siyang itsura ng Facebook page, no? Share ako ng screen, no? Maganda. Yan. So, yan. So, ito. So, anong itsura ng Facebook page? So, ito. Meron ako ditong, ilagin ko yung aking page, no? Nel de Guzman. Yan. So, ito yung aking page promoting business opportunity. So, pansin nyo, wala akong nilagay na Clicknomics dyan. So, it's all about me. And what can I, and what value pwede kong ibigay sa marketplace. No? So, ganito yung the best, no? Dapat pangalan mo. Ang problema lang dito, kung ikaw ay nasa networking, bawal lumantad. Kasi pag lumantad ka, tanggal ka. Yung sa MLM company mo, tama ba? Di ba pag lumantad ka, halimbawa nasa IM ka, tapos nakita mo yung pinipromote kang iba, tatanggalin ka nun. And kung may commission campaign, baka di mo na yung makuha. Tama ba? So, yun nga lang ang problema. Pag ikaw ay nasa networking, bawal. So, yan, no? So, ganyan po yung example ng Facebook page, no? Ano nangyari, ba't dumiretso ng Meta Business Suite? Nakaklik ko yata yung ano. So, yan, ganyan po yung Facebook page, ano? Yan, Facebook page. Tapos, syempre, dapat mayroong cover photo. May cover photo dapat yan, yung Facebook page mo, ganito. Ganito itsura ng cover photo. Then, dapat meron siyang profile pic na professional. Hindi pwede yung profile pic na ano. Yung maayos naman, yung pang curriculum vitae yung datingan. Yung pang resume type. Yung naka-blazer, naka-coat. Yung ganung klase dapat ng professional profile picture sa inyong Facebook business page, no? Ayan, cover photo, profile pic, meron dapat, and then dapat meron niyang mission bio. Meron niyan kung sino ba yung gusto mong iserve, no? Ayan. Kumbaga, ano ba yung reason ba't mo ginawa yung page? Why does it exist, no? Then, kung anong klaseng page yan, entrepreneur ka ba? Lagay mo dyan, coach ka ba? Lagyan mo ng email kung may business email ka. Tapos Instagram kung may Instagram ka. Kung wala, wag mo na lang muna lagyan. Tapos kung meron kang website, ilagay mo rin. Pinaklik ko yung website. Okay. Yan, no? So, yan. Ganyan po yung itsura ng business page, no? Promoting business opportunity. What about promoting products? Ganito po yung ideal, no? Dapat, kung nakalagay na pangalan mo, unless kung doktor ka or health advocate ka, or talagang health ang forte mo, pwede rin, no? Bawa, Evergreen Essentials by Anthony Yanko. Yung mga ganun, di ba? Yung mga ganun, di ba? Yung mga ganun. O kaya Healing Hub by ano ba? By Edna David. Yung mga ganun, no? Pwede yan, no? O kaya Alternative Alternative Medicine by Doc Min. O kaya Doc Rica. Yung mga ganun, no? Kung gusto niyo lang, no? Yun nga, may cover photo rin dapat. Tapos meron din dapat logo nung page mo, logo, may logo dapat. So yung iba, nagbabayad para magpagawa. Kung hindi ka marunong, ganun talaga mangyayari. Hindi ka marunong nito. Papagawa ka pa. No? Yan. You can use ChatGPT dito kung gusto mong magpagawa ng logo ng page mo. Pwede rin, no? Yan.
So, ganun lang, no? Ganun din. Meron din dapat ano, parang bio or info about bakit mo ginawa yung page na yan. Ano yung mission ng page mo? Yan. Tapos, kung anong klaseng page ba yan? Address, contact number, email, Instagram kung meron. Kung wala, kahit wala na yon. Tapos website kung meron. Kung wala, ito mo nalagyan, no? So, yun. So, yun yung ano, yun yung sinasabi ko kanina na what do you call this? Sinasabi ko kaninang so balik tayo sa ating slide, no? Saan na yun? So ito, balik tayo rito. So yan, FB page. So meron ka ng FB page. Susunod naman, business portfolio, ads manager, ad account, and metapixel. Yun. Ito yung mga masakit sa banks eh. Medyo technical. No? Paano yung business portfolio na yan, Coach Nel? So ganito yan. Portfolio, ganito siya, no? So punta tayo ng ads manager muna. Ito na. Paano yung business portfolio? So ganito yan. Paano malalaman kung yung account mo ay merong business portfolio or wala? How do we know? Kapag ka merong picture dito, Coach Anthony, Doc Min, and lahat, no? Ramil, Coach Aisha, no? Kapag ka merong picture, ibig sabihin, naka-personal kang ads manager. Hindi yan naka-business. Eh, na may picture ako, tama? So, pag nilik ko tong drop down arrow sa baba, kailangan may makita akong iba dyan. Ayan. Ang business portfolio is yung walang picture. Yung may mga kulay-kulay lang, letters lang nakalagay. Initial lang letter, no? No? Katulad nito, Nel de Guzman, oh, business portfolio yan na merong nakadikit or nakakreate sa loob ng business portfolio na ad account, no? So, business portfolio, Nel de Guzman, then meron namang ad account na nakadikit dyan. Yan, ayan na. So, ito na, oh. Kasi nyo walang picture. Tama? Okay? So, punta ako ng all tools, business settings, no? So, ganito, Nel de Guzman, business portfolio, no? So, business portfolio is pwede ring tawaging business manager, no? Parehas lang po 'yun. They're just the same, no? Parehas lang po 'yun. So, under business portfolio, anong meron diyan? So, andyan yung kung sino yung mga nagma-manage, kung ikaw man 'yan, or kung meron kang media buyer, or kung meron kang ad strategist. O ikaw lang na nandito. Parang ako lang 'to. So, wala akong media buyer, ako lang po nag-handle ng ads ko. At yung mga ibang mga client ko, no? And yung ibang affiliates ko, andi dito rin ano. So yan. Tapos, kailangan meron ka rin dapat page na nakadugtong dito. Di ba kanina kailangan ng page? O, dito mo ipapasok yun. Dito mo i-add. So, pang opportunity na page at pang product promotion na page. So, pareho silang naka-add sa Okay. Nel de Guzman Business Portfolio. No? Yan. Tapos, ano ba kailangan? Kailangan meron kang ad account. So, para saan yung ad account? Dito ka kasi magbabayad kay Meta para makapag-ads ka. Tama? No? Tapos ano pa? After ng ad account, kailangan meron kang pixel, datasets and pixel. So yung pixel, yun yung ikakabit mo or i-connect mo dun sa affiliate link mo para makapag-ads ka. So yung pixel para saan siya? So para matrack mo yung data ng ads mo. Kung ilan yung nagbi-view nung ano mo, nung landing page mo, yan. Kung ilan yung nag-add to cart, kung ilan yung nagiging leads, kung meron kang sariling website to ha. Kung wala kang sariling website na bukod, ano lang, page view, view content, add to cart, saka purchase lang po. So bakit ako may lead? Kasi nga meron ako sariling landing page. Huh? Yan. So ganyan ang purpose ng pixel. Parang camera dun sa website mo. Para hindi ka bulag, nag-ads ka. Alam mo kung ilan yung nag-add to cart, kung ilan yung bumibili, no? Yan, no? Yan. Payment method. Yan. So nasan naman yung payment method? Balik tayo rito. So dito, billings and payments, saan ba siya makikita? So, naglo-load siya. Medyo mahaba lang talaga to kasi talaga hindi ganun kadali mag-ads. Lalo pag wala ka talaga alam talaga dito, no? Hindi ganun kadali to, no?
So yan, Nel de Guzman, no? So dito, meron ako, ang nilagay ko GCash. So as of now, meron akong 33,000 na natitira pang budget sa aking ads. Sabihin ng iba, ang laki naman niyang coach. Well, nung una po, maliit lang kasi hindi pa masyadong kumikita. Pero pag kumikita ka na, syempre dapat maglaan ka ng marketing budget mo monthly. Kumikita ka na eh. Tama ba? Para lalong lumaki yung negosyo mo. Hindi pwede yung tandaan natin sa online, hindi nga tayo lumalabas ng bahay. Pero ano gagamitin natin dito? Pera mo. Kailangan mong paganahin yung pera mo as capital to make more money. And para magawa mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Kahit natutulog ka, kahit nagbabakasyon ka, kapag ka mayroon kang running ads na gumagana ng tama, na, take note of my word, gumagana po ng tama, ibig sabihin nakakabenta. So pag may nangyari yun sa'yo, ano mangyayari? Kahit nagbabakasyon ka, may trabaho ka, may pumapasok pa ring income na bukod galing sa Clicknomics business mo. Tama? Yun po yung essence ng pag-ads. Para hindi ka tali and hawak mo oras mo. Tama? Yung pera mo magtatrabaho para sa'yo. To work smart, not hard, no? So next naman, ano pa ang kailangan? Creatives. Ayan. What do I mean sa creatives? Creatives, yung mga ready-made marketing materials natin sa Clicknomics, tama ba? Hindi na natin problema to. Unless kung gusto mong mag-content ng sarili mo, pwede rin. Nagtuturo din po tayo ng guide or guidelines or framework para makapagsulat ka ng sarili mong script na gagamitin sa Facebook ads, no? So, creatives, hindi na po ito problema. Kasi nga, sa loob ng Clicknomics account natin ay merong mga ready-made marketing materials po. Gawa na siya na pwede natin gamitin po. Ano? Yan. Pipili ka na lang kung ano yung gusto mong gamitin sa ads. Okay? Sa mga marunong mag-content, well, gamitin mo yung content mo. 'Di ba? Advantage mo yun. Okay? Okay, ano pa? Ito, clarity on product and audience. What do I mean clarity? Kailangan kasi, ano kung ikaw yung tipo ng tao na hindi pa ganun kalaki yung pera sa ads, mag-decide ka kung ano muna gusto mong i-focus. Hindi yung lahat gusto mo agad i-promote. Kung limited lang yung pera mo, mamili ka, ano ba gusto mong i-promote? Health products ba? Or yung business opportunity? Mamili ka kung saan mo gusto mag-focus, ano? Kasi, mahahati kasi yung budget mo eh. Tama? So, I suggest, kung gusto mo talaga ng time freedom, later on, at financial freedom, focus ka sa opportunity. Pero kung health advocate ka, mas gusto mo product, edi product ang focusan mo. Pwede rin naman, no? Yan. Okay? And ano pa? Kailangan, alam mo rin kung sino yung gusto mong matulungan. Sino ba sila? Mga empleyado ba na kagaya mo? Na gusto nang mag-resign? Tama ba? Mga doctors ba o professional na parang hindi hawak yung oras? Parang tali sa profession nila? Ganun. Ganun ba? Or yung mga OFW na gusto mong makauwi na sa Pilipinas for good. So, alamin mo, sino ba yung gusto mong i-target? Para mahanap mo rin, ano bang creative yung magpipit sa kanila? Anong mga ready-made marketing materials natin sa Clicknomics ang pwede mong gamitin? Tama ba? Kasi hindi naman yan one size fits all eh. Tama? May mga target market tayo na mas magre-resonate sa ganitong klase ng picture, sa ganitong klase ng video. So, iba-iba kasi ang messaging ng mga video natin. So, dapat alamin mo, sino ba yung gusto mong targetin na audience, no? And next, funnel inbox system or affiliate link. Hindi na to problema. Kasi meron na tayong done for you affiliate link na pwedeng i-promote. Dudugtungan na lang ng Metapixel. Ano? Madali na yan. No? Meron ka ng affiliate link na pwedeng gamitin. Kaya hindi na po ito problema. No? So, ang problema na lang is yung training natin for that. Paano mo ilalagay yung pixel dun sa affiliate link mo? Paano mo siya idudugtong? No? So, ano ba yung metapixel nga pala? Ay, nakita ko na ano ko na pala yung metapixel. No? So, yun lang po ang ating Facebook ads training sa ngayon, no? So, next training natin, which is Monday, didiscuss ko naman isa-isa paano gawin yung mga kailangan. Paano gumawa ng Facebook page, paano gumawa ng business portfolio, ads manager, ad account, metapixel. Paano i-set up yung payment method, di ba?
Paano i-download yung mga creatives? Ito, madali lang to eh. And paano i-identify kung sino yung gusto mong target market na? And anong affiliate link ang gagamitin mo conforme sa kung anong gusto mong i-promote, no? So, yun lang muna for tonight kasi medyo late na. Kung meron kayong questions about Facebook ads, about our topic, Hello, Coach. sige po, Tabet. Kanina, habang nagdi-discuss ikaw, sabi ko, hay talaga parang hindi ko kaya yung gawin. Pero, yung last na sabi mo, by Monday, step by step, isa-isa pala natin gagawin yon. Wow, ang ganda talaga ng iyong training. Ah, Sabi ko kanina nung pinakikita mo lahat yung mga ginagawa, pinagpipicturean ko, paano ko gagawin ito? Paano ko makakapag-isip nito? Ang dami pala. So, step by step pala. So, bawal lumiban talaga para madire-diretso yung ating process ng pagpi-Facebook ads. Napakaganda ng training mo, Coach. Thank you so yan. much. Thank you po, Ate Bet. Ah, Yan. Thank you po. ah. Sino pa may question? Ano nga yung kanina may tanong ako eh. Nakalimutan kong ilista. Yan, Coach. Ang Yes, meron tanong ko pa? pa kanina, yung sa opportunity, di ba pinakita mo Hmm. yung dalawa, ang isa dapat ay pangalan mo. Pwede bang marami ang, biglang marami, yung Facebook page, kasi di ba nakagawa na kami, Ah, meron na. ah. Anong isang araw, nasa naulit mo din na mahirap anong tawag doon? Mahirap mag-edit, mahirap maglinis Mahirap ng mag-manage po ng ano, ng lumang ayon. Facebook page. So, ibig sabihin, magkikreate uli kami. Bago, mas maganda. Ayon. Okay. Ah, sige po, So, thank you. dapat ire-ready na yung mga diniscuss mo ngayon, dapat ay maire-ready para pag naggawa tayo, may ilalagay na. Pwede naman din, mas maganda. Yun. Oo nga. Para dapat ay prepare talaga pagka nagawa. Ano? Ah, sige, Nag, sige. anong tawag dito? Nag-actual tayo. Opo, sige po. Opo. Coach, Kasi, may recording ba itong ating ginawang ito? yes, meron po. Kaya lang, isisend ko to baka Sunday na, kaya Monday na. Kasi marami pa akong gagawin after this. Apo, okay. Ah, sige. Sige, Thank you po, Coach. Ate Beth. Salamat. Mm. Baka meron pa. Thank you po, Ate Beth, no? Si Coach Ate, dito tawa eh. How about si Doc Rica, yung pinakabago natin dito? Doc, may question kayo, Doc? Wala naman, wala naman. Wala po, wala. Bagong-bago talaga sa ano, marketing po. Um, Hindi Bago naman. lang. May business din kasi ako before. So, Hmm. um, nakagawa na rin ako ng Facebook page. Doon din ako Hmm. nagpo-post. And sa Viber community. So, refresher lang yung ginawa today. So, Ah, pressure, okay. i-confirm lang kung tama ba yung ginagawa ko. Hmm. Pwede po natin i-check yun. Just in case na ano. Siguro mga 30 minutes lang na ano na parang private coaching o checking Okay. lang no. Sige po. Para kung sakaling gusto nyong i-recycle yung page or gagawa ba ng bagong page. Or click namin. Um, Bala ko kasi yung existing na lang. Kasi ibang name kasi siya. Doon ko na lang ipopost lahat ng products. Pwede naman din po. We will check on that kung ano yung Ah, mas maganda na. ah, Yan. thank you. Hindi po. Thank you, Doc. Ano? Nandito po ba si Doc Min? Doc, andiyan ka ba, Doc Min? Yes, nandito ako. May question ka pa, Welcome Doc? to Doctor. Welcome to Doc Rica. Classmate ko po yan. I mean, Parang Hi! nag-reunion sa Click Navis, nag-reunion, ano? Yan. How about, andiyan ka ba, Coach Aisha? Si Coach Amelia pala to. Andito po, nakikinig po. Any question, Coach Aisha? Wala naman po, maliwanag ko po sa batis ng tubig. Grabe, Salamat po, Coach. grabe yung Tagalog mo, batis ng tubig. Okay, sige. Thank you. Ang lalim, di ba? Lalim, no? Hindi po,
masyado pong malinaw na malinaw yan. Kaya nakakatuwa kasi nga, step by step. So, Oo. napakalaking bagay po yun sa mga beginners. At the same time, yung mga medyo kinakalawang na ng konti sa paggawa ng tamang ads. Thank you, Coach. Sige, okay. Basta Monday, ang training natin is paano gumawa ng Facebook page. Ha? And yung mga iba pa na pwedeng i-demo ng mabilisan lang, ano. Pati cover photo, magde-demo ako, no. Kaya lang, ang gagamitin ko, pre-Canva lang. Kasi nga, kung magpe-paid Canva ka, edi sasabihin na naman ng iba rito, Coach, magbabayad ba sa Canva? Para makagawa ng cover photo, patay tayo dyan. Di ba? Choice mo yun. Kung gusto mo magamit yung mga Opo. professional template. Pero kung masaya ka na sa basic lang, edi huwag ka na magbayad. Pwede naman din. Huwag ka lang gagamit na may mga pro na na elements. Kasi pag ginamit mo yun, hindi mo masasave yun. No? Yan. How about si Tita Edna? May question ka, Tita Edna? Ako, wala naman. Naintindihan ko naman po. Wala naman. Sige, sige. Wala na po. Next time na lang. Okay, no? So, wala tayong question. Mag-picture muna tayo, no? Picture muna tayo. Ang dami natin ngayon, grabe. Parang ano to, Yan. Baka next week niyan, 50 na to. Coach Antonino. 50 attendees. Maubos na yung 100 ko sa Zoom. Sige. So, picture tayo. Ano ba gusto niyo? Naka-click or naka-gods, Oh, strong Waki, na lang, Coach, strong. waki. Ay, waki. Waki daw. Joke ba yun? So, strong na lang tayo, strong, no? So, ganito naka-strong, no? Yung strong, ganito. Kaliwa. Oh, kaliwa Kaliwa po. po. Kaliwa. Ayan, kaliwa na. Kaya siya na kayo, Dok, medyo ibang culture po ito, eh. No? Yan. Yan. 1, a 2, and a 3, ano? Yan. So, hindi pa tayo tapos. We will pray pa po. Let us pray. Thank you so much, O Lord, for this day. Salamat po sa lahat ng aming ginawa ngayong maghapon at lalo tigit po ngayon sa Faith Friday namin na ginawa. Nasundan pa po nitong aming additional training na ito na napakaganda po ng aming topic for today. Alam po namin na ito ay ibinigay mo para sa amin upang matutunan namin at may apply ang bawat ginagawa ng aming mga coaches sa amin. Nawa po, Lord, ay kami lagi mong gabayan at ingatan sa aming mga plano, lalo na po sa pagninegosyo namin dito kay Clicknomics. Ngayon po, Lord, kami po humihingi rin ng tawad at humihingi sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ngayong gabi na kami po ay matutulog na, ingatan mo po kami talagaan at bigyan mo po uli kami ng isang magandang bukas. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po. Thank you, Lord.